What if one day I can share to you what is on my mind? Will you listen to me? Will you value the more words I speak? What if right now I am begging you to listen? What if? Can you read the caption? Sinasabi dito na hindi naman daw pala masaya ang buhay, na ang dami daw palang what if. Oo naman. That is the reality of our world as a living person. Sabi nga, diba, nothing can exist in this world na hindi nagtatanong ng what if. Very common na yan na sinasabi natin or tinatanong natin sa ating sarili. Pero what if minsan trabaho naman pala natin to? Trabaho mo yan, sabi nga nila. Kapag may ginagawa tayo at minsan napapagod, nagko-complain, instead na comfort, ang ating marinig is yung mga dialogue na trabaho mo yan. Na para bang no choice kang mag-rant, no choice kang magsalita, na napapagod ka na at kailangan mong ipadama sa pamamagitan ng mga salita mo na pagod ka, gusto mong maunawaan kanila, pagod ka at gusto mong maramdaman mula sa kanila na kailangan mo sila. Pero minsan ang hirap tanggapin ng mga words na magti-trigger minsan ng pain, lalo na yung word na napakasimple lang pero nagpapakita minsan na tila ba ikaw ay kawalan, na ang isasagot sa bawat what if mo. What if kung hindi ako nagpapagod ng sobra? What if kung hindi ko sinabing napapagod na ako? What if tumahimik na lang ako? Hindi maririnig na trabaho mo yan. Hindi maririnig na deserve mo yan, di ba? Pero nga, what if nga eh? What if nga na nasabi mo na napagod ka? What if na naipadama mo na kailangan mo ng pahinga, kailangan mo ng konting tapik sa balikat? Pero minsan narinig mo is trabaho mo yan. So paano pala? Paano kung ang bawat tao ay may sinasabi din ang Panginoon na trabaho mo yan, pero hindi mo naman nagampanan? Ano kaya yung mararamdaman ng bawat individual na what if sabihin ng Panginoon na trabaho mo yan, pero bakit mo pinabayaan? Yan, sa mundong ito siguro dapat nating maintindihan na minsan okay lang na makarinig tayo ng what if pagod na ako, at mas okay lang din na maging response sa ating ay trabaho mo yan. At least alam natin sa ating sarili na may ginagawa tayo, at mas lalong nakakatuwa at nakaka-bless kung alam natin na yung mga bagay na napapagod tayo ay trabaho naman talaga natin at hindi ito para sa tao. So what if na ang Panginoon din pala minsan nagsasalita sa atin ng trabaho mo yan, pero yung trabahong yon na ipinapagawa ng Panginoon, tayo ang makikinabang. O, di ba? Yung mga tunog ng sasakyan, trabaho natin yan. Pag nag-commute tayo, binabayaran natin sila. Trabaho natin magbayad ng pamasahe. Trabaho nilang dalahin tayo sa ating destinasyon. Pero ang isang utos ng Panginoon na pwede nating angkinin at tanggapin na trabaho nga natin yan, yun yung isang utos na dakila at pakikinabangan natin. At alam mo ba kung ano yun? Yun yung matakot ka sa Kanya. Matakot tayo sa Panginoon. Matakot tayo na dumating yung time na sumbatan tayo ng ating sariling konsensya. Trabaho mo yan, pero bakit mo pinabayaan? So, di ba ang hirap naman? How much more kung sabihin din ni Lord balang araw sa atin, trabaho mo yan, bakit hindi mo ginampanan?
Napakadali lang kung tutuusin ng trabahong iniaatas sa atin ng Panginoon. Pero sa totoo lang, hindi yan madaling ihakbang. Sa dami ng kompetensya sa mundong ating ginagalawan, sa dami ng mga struggles, obstacles in life na ating pinagdadaanan, tila ba ang hirap-hirap gampanan ng nag-iisang trabaho ng tao. Pero minsan napapatanong ako, ang dami-dami nating trabahong kayang gawin para sa ating pamilya, para sa ating anak. Pero may isang trabaho na dapat ganon yung ginagampanan nating tungkulin. Pero minsan, mas madalas, hindi naman natin talaga nagagampanan. At yung trabahong yun ay matatagpuan natin sa kanyang mga salita. Ecclesiastes 12, kabanatang 13 ay malinaw na sinasabi, ito yung trabahong dapat gampanan ng tao higit sa lahat ng trabaho na meron tayo. Higit sa lahat ng ating mga pinagpapaguran. Higit sa lahat ng ating itinatanging kayamanan. Higit sa lahat ng tungkuling ating ginagampanan, may isang trabaho na hindi natin dapat pabayaan. At ano kaya ito? Let's meditate what the Word of God said tungkol doon sa trabaho mo yan. Trabaho natin to. Sabi po dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito po'y malinaw na sinasabi sa Ecclesiastes 12 verse 13. So sa dami ng trabaho, ang dami nating pinagpapaguran. Pero ang totoo lang, yung buong buhay natin, kapag isasalang sa evaluation, natakot nga ba tayo kay Lord? Ang lakas-lakas ng loob natin minsan na sabihin, pagod na tayo. Ang lakas-lakas din naman minsan ng loob ng mga taong nagsasabi sa atin na trabaho mo yan. Ganon. Pero ang pinakakabuuan po pala ng kasagutan sa lahat ng mga ginagawa natin ay kung nagagawa ba natin yung nag-iisang trabaho na dapat isaalang-alang ng bawat tao bilang mga nilikha ng ating Panginoong Diyos, no? Na matakot tayo sa Kanya at sa Kanyang mga utos. Siyempre, mamimaintain lang po natin yung consistency ng ating pamumuhay araw-araw. Kung patuloy po tayong lalapit sa Panginoon. Kasi ako po ay naniniwala personally na hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Mababago lamang ng tao ang kanyang sarili kung isusuko niya ng buong-buo ng kanyang buhay sa Panginoon. At hindi po yun madaling proseso. Madaling sabihin na, yes Lord, I surrender, I submit it all. Pero alam po natin ng mga kwento ng favorite character natin sa Bible, hindi rin ganun kadali yung pinagdaanan nila nung nag-submit at nag-surrender sila kay Lord. Nandun yung real battles of life. Kaya po itong kabuuan kong utos na to. What if ito talaga yung dapat maging sandigan ng buhay natin? Na every time na nagpapakapagod tayo sa paggawa araw-araw, we are craving for the taste of sweet success. We are longing to quench our tears for gold and fame. Tapos, nalimutan pala natin yung utos niya, no? Nalimutan pala natin yung bili niya to fear God and keep His commandments. Ang tanong ko is, yung bang mga title natin sa mundo ito, yun po bang mga pera natin at yaman natin? Nandun pa rin po ba na nakikip pa po ba natin yung commandment ng God sa atin to fear Him? Kasi po, as long as we live as human or brethren dito sa mundong ito, pinakamalaki pong bagay na magagawa natin ay magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Kasi po yung takot na yun, hindi po yun basta-basta nararamdaman. Hindi lang po ito literal na takot. Na kapag nakakita ka ng ahas, naramdaman mo yung takot, yun na yun. It is the depths of meditating God's Word into our hearts and soul.
Kinakailangan po dito na may wisdom po tayo. Sabi nga po sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So kinakailangan po na meron po tayong tiwala sa Panginoon na hindi po yung sarili nating understanding yung ating pong nasusunod sa buhay natin, kundi po yung wisdom from God, kasi yun lamang po yung magbibigay ng realization sa atin kung ano po yung tama at mali. At kapag po na-realize natin na sa bawat ginagawa natin kung ano yung tama, ano yung mali, dun po nabubuo utay-utay or unti-unti ang pagkatakot sa Panginoon. Kasi po natatakot po tayo na makagawa ng pagkakamali. Natatakot tayo na masaktan ng Panginoon. Natatakot tayo na hindi na tayo maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Pero ang tanong, yung mga abala sa tagumpay, takbo ng takbo sa karera ng buhay, yung mga nauuhaw sa pag-iipon ng salapi at nauuhaw sa pagkapayaman, yung mga inaabuso ang kanilang pisikal na kalusugan dahil sa pera. So, palagay niyo po ba? Okay lang bang sabihin na trabaho mo yan? Yan ba yung gusto ng Panginoon sa buhay natin? Alam niyo po sa akin personally, pinakamalaking regret po sa buhay ko as person, yung hindi ko po agad na-realize kung ano yung mga bagay na dapat kong ginawa para sa Lord. At ngayon, parang inuutusan na ako ng mundo. Inuutusan na ako ng trabaho kasi hirap na kami sa buhay. May mga pangyayari na minsan yung pera kahit anong dami, hindi na kasya. Sa mahal ng bilihin, sa laki ng gastos, sa laki ng pamilya. Minsan itinutulak ako ng mundo na trabaho ka na. Trabaho mo yan eh. Trabaho para sa pamilya mo. Kasi nanay ka, hindi ka pwedeng pabigat lang, di ba? Na kahit saan ako pumunta, palaging pumapasok sa utak ko yung salitang trabaho mo yan. Pero alam niyo po yung pinaka the best part, nakilala ko si Lord. At nalaman ko na yung mga rejection sa opportunity ng trabahong ina-applyan ko, yung mga volunteer works na ibinibigay niya sa akin, na tinatanong ko yung sarili kong, Lord, kailangan ko kasi yung sahod. Yun lang po naman pala yung realization. Ang gusto lang naman ng Panginoon ay maunawain ko to have fear in the Lord and keep His commandments, as if na ang ibig sabihin po nun is I am really trying hard to live with a life of peace and love under the presence of God, kahit pa nga po wala na ang lahat, kahit kulang na ang lahat. Kasi po alam ko na kapag naging sincere ako doon sa pagsisikap na i-keep ko yung takot ko sa Kanya, i-keep ko yung buhay ko, trying hard to follow and obey for His commandments with totally 100% submission and surrender, alam ko na may gagawin ang Diyos. So, kapag nabuo yung trust natin, yun na yung step of faith natin, na matatanggap natin na ang pinakamalaking utos na dapat nating gampanan at tanggapin bilang trabaho natin bilang tao ay ang matakot tayo sa Diyos at sundin ang Kanyang kalooban. Sana bago ang lahat, bago natin gawin lahat-lahat para sa sarili, bago natin gawin lahat-lahat para sa laban ng mundong ito, sana maraming tao ang makarealize na una sa lahat, dapat tayong mapagod sa pagganap ng ating trabaho, kung saan ang trabahong yun ay gampanan ang tungkulin ng isang taong mayroong banal na pagkatakot sa Panginoon at pamumuhay na ang sandigan na yung kanyang mga banal na kasulatan at kautusan, kung saan hindi tayo maliligaw ng landas. At sana sa personal ko man pong buhay at sa buhay ng mga taong makakarinig ng message na to, maalala natin, trabaho mo yan. Trabaho natin ang matakot sa Panginoon. At ang Panginoon ang mabibigay
ng mga biyayang siksik tigli ka tumaapaw sa ating buhay, I believe and I have faith in God na mahirap man kakayanin natin yan. Di ba ka? Trabaho mo yan. Trabaho mong maging matatag. Trabaho mo yan. Trabaho mong unawain ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin. Tara na. Trabahuhin na natin yan.